Madali ka, Boyet. Habang nasaan yung baboy pa ang kibal, tusukin mo ng tandok ng kalabaw. Hindi pa sapat ang lakas niya habang nasa ganyang anyo pa lamang siya. Ito na po, Lolo. Ang bigat na sungay ng kalabaw na to. Pero kaya ko to. Tapos ka ngayon sa aking aswang ka. Kahit magtago ka pa't magpalit-palit ng anyo, hindi ka makakaligtas. Ayan, ganyan nga. Sige, ibaon mo sa leeg niya. Nasa leeg at puso ang kahilaan ng kibal. Kailangan mapatay mo siya bago maghating gabi dahil magiging ganap siyang aswang kapag nagkataon. Ito ba? Hindi ka mabubuhay pa sa tandok na to. Matitigil ng pambibiktima mo sa baryo namin. Huwag kang tititig sa mga mata niya habang naghahabol siya ng hininga. Maaari kanyang linlangin sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Opo, Lolo. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Nagawa mo, Boyet. Naitarak mo sa puso ng kibal ang tandok na hawak mo. Maya-maya lang, magwawakas na ang buhay ng kibal na aswang. Halika, tulungan mo ko't sunugin natin ang katawan niya para sigurado na hindi na siya mabubuhay pang muli. Taon 1989, Tagbilaran, Bohol. Maagang naulila sa ama at ina ang batang si Choy. Sanggol pa lamang siya nang iwanan sila ng kanyang ama at sumama sa ibang babae. Ang kanya namang ina ay nalulong sa pag-inom ng alak simula noon. At dahil kapapanganak lang nito sa kanya, labis na naapektuhan ang kalusugan ng ina hanggang sa nagkaroon ng sakit sa atay na naging dahilan ng pagkamatay nito bago pa siya mag-1 taon. Naiwan siya sa puder ng tiyahin na matandang kapatid ng kanyang tatay. Kasalukuyang nasa Tagbilaran nakatira ang mga ito. Wala pa siyang isip nang kunin siya ng tiyahin at iniuwi sa kanilang bahay. Bagamat walang anak ang babae dahil parehong abala silang mag-asawa sa trabaho, ay kinupkup pa rin siya ng mga yun. Hindi para arugain at bigyan ng maayos at sapat na buhay, kundi upang gawing alila at gawing tagasunod sa kanila. Ayaw sanang umalis ni Choy sa Tagbilaran sapagkat doon na siya ipinanganak at doon din namatay ang kanyang ina. Ngunit nang dahil sa tawag ng pangarap na makaahon sa hirap, ay napilitan siyang umalis doon. Dahil batid niya na wala siyang magiging kinabukasan sa puder ng matapobre niyang tiyahin kung mananatili lamang siya doon. Pagdating ng 16 na taon, inuutos-utusan lang siya ng kanyang tiyahin. Ngunit kahit minsan, hindi niya naramdaman na binigyang halaga nito ang lahat ng kanyang ginagawa. Hoy, Choy! Kapag natapos mong linisan yung babuyan, isunod mo naman yung manukan, ha? Ang baho-baho na. Siguro hindi mo nililinis ang mga dumi doon. Palagi ko pong nililinisan yan, tiya. Baka po mabilis lang talaga silang maglabas ng dumi. Pero sige po, lilinisin ko po pagkatapos ko po dito. Abat nangangatwiran pa? Paano nililinis? Ayan amoy na amoy ang baho. Palibhasa ka, pareho mo yung amoy kaya hindi mo na napapansin. Tiya, nagugutom na po ako. Kagabi pa po yung huling kain ko eh. Ngayon po, hapon na po, hindi pa rin po ako kumakain. Aba, Choy, nagrereklamo ka ba? Kung nagrereklamo ka, lumayas ka na dito. Hindi kita kailangan. Pasensya na po, tiya. Hindi naman po sa nagrereklamo ako, kaya lang kasi gutom na po talaga ako. Ang hirap po kasing magtrabaho kapag walang laman ng sikmura. Wala akong pakialam. Tapusin mo muna yung trabaho mo bago ka kumain. Ang kapal na mukha nito. Sige na, trabaho na. Kahit gutom na gutom, ay pikit mata na lamang na itinutuloy ni Choy ang kanyang gawain. Kahit sa pakiramdam niya ay tila babagsak na sa labis na panghihina dala ng matinding gutom. Nang makita niya ang lagayan ng tubig na nasa lamesa, ay kaagad niyang nilapitan yun upang mapawi man lang kahit ang kanyang uhaw. Hoy, hoy, hoy! Sino may sabi sa'yo na pwede kang uminom dyan sa iniinuman namin ng tiyuhin mo? Kung nauuhaw ka, doon ka kumuha ng tubig sa gripo na nasa kulungan ng baboy.
Hindi ka na nagtanda? Palagi mo namang ginagawa yan, hindi ba? Tiya, marumi po ang tubig dun eh. Noon po, pwede pang inumin yung tubig pero simula nung ipinarekta ninyo sa ilog yung gripo, hindi na po siya pwedeng inuman. Wala akong pakialam. Basta huwag kang iinom dito sa iniinuman namin ng tiyuhin mo. Maliwanag? Sige po, Tiya. Doon na lang po ako kukuha ng iinumin na tubig. Ganoon ang naging araw-araw na buhay niya sa piling ng kanyang tiyahin sa loob ng 8 taon. Ni hindi niya naranasan makatungtong sa eskwelahan at makapag-aral man lang. Kaya naman limitado lang ang nalalaman niya sa pagsusulat at pagbabasa. Bagamat marunong naman siyang bumilang ay hindi pa rin sapat ang kaalaman niya tungkol doon. Hoy, Choy! Aalis ako ha? Baka tumunganga ka lang dito. Linisan mo tong buong bakuran habang wala ako. Huwag na huwag mong kalilimutan na linisin ang mga liguan ng baboy at kulungan ng mga manok. At ang pinakabawal sa lahat, huwag na huwag kang papasok sa loob ng bahay, lalong-lalo na sa kusina. Naintindihan mo? Opo, Tiya. Huwag po kayong mag-alala. Susundin ko po lahat ng utos ninyo at hindi po ako papasok sa bahay ninyo. Inilabas ko ng mga tira-tirang pagkain kagabi. Nandun sa lamesa sa tabi ng manukan. Kumain ka na lang. Baka sabihin mo ginugutom kita. Salamat po, Tiya. Sige po, kakain na lang po ako mamaya pagkatapos ko po nitong mga ginagawa ko. O siya, sige na. Ewan ko ba kung bakit nag-aasaya pa ako ng oras sa'yo. Diyan ka na nga, ang baho mo. Ang pag-alis na yon ng kanyang tiyahin ang naging daan niya upang takasan ang mundo sa poder nito. Noon pa niya nais na umalis sa bahay na yon dahil pakiramdam niya ay hindi na tao ang trato sa kanya ng itinuturing niyang kamag-anak. Ngunit palaging nakabantay sa kanya ang tiyahin, kaya naman hindi siya makakuha ng tiyempo. Pero ngayon, hindi na niya palalampasin pa ang pagkakataon na ito. Dali-dali niyang kinain ang mga tira-tirang pagkain na inilabas ng kanyang tiyahin sa lumang lamesa. Medyo nalalasahan niya na hindi na maayos ang mga yon, pero kinain niya ang lahat ng pwede niya pang kainin para may lakas siya sa gagawin niyang paglalakbay. Habang kumakain, iniisip niya na kung saan siya pupunta at kung kanino siya makikituloy. Ngunit hindi niya na muna masyadong pinahalagahan ang bagay na yon. Sa halip ay nagmadali na siyang kumilos. Matapos kumain ay kinuha niya na ang bag na may lamang damit na kagabi niya pa inihanda. Ang kwarto niya ay sa tabi lang ng mga kulungan ng mga alagang hayop ng kanyang tiyahin at pinagtagpi-tagping plywood lamang yon. Kaya naman madali niyang naihanda ang gamit na hindi nahahalata ng kanyang tiyahin. Paglabas niya ng malapad at lumang gate ay isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, saka puno ng determinasyon na bumulong sa sarili. Kaya mo yan, Choy. Kung hindi mo nahanap sa loob ang pangarap mo, baka nasa labas, naghihintay lang sa'yo. Yun ang laman ng isip niya at nagmamadali na siyang lumayo sa lugar matapos mag-iwan ng huling tanaw sa tagbilaran. Mula sa lugar na yon, napadpad si Choy sa isang malayong baryo sa Duero. Isa yung tahimik at liblib na lugar. Hapon na nang siya ay makarating. Ginamit niya ang kakaunting pera na naipon mula sa mga barya-barya na iniaabot sa kanya ng kanyang tiyahin. Pagbaba sa tricycle na naghatid sa kanya ay hindi tiyak kung saan siya pupunta. Hanggang may nakita siyang isang maliit na kainan. Sa tingin niya ay karinderya yon. Nakita niya ang nakapaskil doon na naghahanap ng helper, kaya sinubukan niya magtanong sa matandang ali na nagpapaypay ng ihaw-ihaw sa harapan ng tindahan. Magandang hapon po, ate. Magtatanong lang po sana ako kung nakahanap na kayo ng makakatuwang dito. Yung tungkol po sana dyan sa nakapaskil. Magandang hapon naman, Pogi. Hindi pa nga eh. Bakit? Gusto mo ba magtrabaho dito? Pwede naman. Kaya lang, mababa lang ang pasahod ko sa baguhan. Teka, taga saan ka ba? Bakit parang pinalayas ka yata?
Taga-Tagbilaran po ako. Kaya lang, kailangan ko lang po talagang humanap ng trabaho dito kasi medyo mahirap pong maghanap ng trabaho dun eh. Mas mahirap ba doon? Di ba mas syudad yun kesa dito sa Duero? Dapat mas madali ka makakahanap ng trabaho doon, hindi ba? Yun nga po ang problema sa syudad. Halos lahat kasi ng mga taga-baryo nandoon na, kaya agawan na sa pagkuha ng trabaho. Kaya po naisip ko na mas maganda siguro kung dito na lamang ako maghahanap ng trabaho. Kung sa bagay, tama ka dyan. Pero teka, maupo ka nga muna dito at pumasok ka sa loob. Pot, bantayan mo nga muna itong iniihaw ko at may kakausapin lamang ako naghahanap ng trabaho. Salamat po. Ganito kasi yan. Dito, araw-araw ang trabaho mo. Pero kapag alas 5 na ng hapon, kailangan na natin magsarado kasi kapag gabi na delikado sa lugar na ito. May bali-balita kasi na may mga aswang na sumasalakay dito sa baryo namin. Po? Aswang? Teka, totoo po ba yun? Pasensya na po, hindi pa po kasi ako nakakakita nun kaya hindi po ako naniniwala. Naku, wag mo nang pangarapin na makakita, baka hindi ka makatulog. Ayun na nga, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Lingguhan ang sahod dito, libre sa pagkain, libre ka sa tulugan pero tabi-tabi kayo sa iisang kwarto ng iba mo pang mga kasama. Teka, ano nga bang pangalan mo? Choy po, Choy Deramas. Ayun, Choy. Ako si Mara. Mami ang tawag nila sa akin dito. Kung gusto mo, ganun na lang din ang itawag mo sa akin para naman hindi masyadong halata ang edad ko. So ano, tatanggapin mo ba yung trabaho? Oo nga pala, dahil baguhan ka lang, 200 lang muna ang sweldo mo kada araw, ha? Huwag ka mag-alala, tataas pa yan kapag maayos ang trabaho mo sa loob lang ng 1 buwan. Po, 200 kada araw? Tapos libre ang pagkain at tulugan? Sino po ba ang tangang tatanggi dyan? Sige po, pwede po ako magsimula kahit ngayon na. Abay, mabuti naman kung ganon. Basta sa pagkain, wala kang po problemahin dito. Lahat libre. Magpakabusog ka kung gusto mo, pero wag pababayaan ng trabaho, ha? Yan ang pinakaayaw ko. Huwag po kayong mag-alala. Sanay po ako magtrabaho. Basta ituro nyo lang po sa akin kung ano mga dapat kong gawin. Oo naman, syempre. Tuturuan ka nila dito para mas matutunan mo pa lahat ng trabaho. Teka, ano nga palang natapos mo at ilang taon ka na? Kung ayos lamang na malaman ko. Hindi po ako nakapag-aral. Maaga po kasi akong naulila sa mga magulang. Tapos yung tiyahin ko naman po na kumupkup sa akin. Hindi naman ako pinag-aral hanggang sa umabot ako ng ganitong edad na 16 na taon. Ay, ganun pa. Ay, kawawa ka naman pala. Pero huwag ka mag-alala. Wala namang problema kung hindi ka nakapagtapos. Ang mahalaga, mahal mo ang trabaho mo at interesado kang matuto. Ibig po bang sabihin, tanggap na ako? Oo naman. Tanggap ka na at bukas ka na magsimula kasi ngayon malapit na tayo magsara dahil mag-aalas 5 na. Ang gawin mo na lang ngayon, tumulong ka sa kanila sa pagsasara ng tindahan. Ayos ba? Ayos na ayos po, wala pong problema. Maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa akin. Walang anuman, Choy. Basta kapag may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin, ha? O siya, sige, uuwi na ako sa bahay. Hindi kasi ako dito nakatira. Kayo lang ang matutulog dito. Doon ako sa 3 eskinita. Sige po, mag-iingat po kayo. Maraming salamat po ulit. Sige, tutuloy na ako. Pot-pot, kayo nang bahala dito, ha? Isarado nyo na mabuti yung pintuan at mga bintana. Si Choy nga pala, pag-usapan nyo na yung mga gawain dito, ha? Matapos nilang mag-usap ni Mara ay sobrang saya ni Choy. Sa isip niya, tila nakikiayon sa kanya ang tadhana. Mas lalo pang naging pabor sa kanya ang oportunidad na magkaroon ng libreng tirahan at pagkain. Tapos magkakaroon pa siya ng 200 sweldo kada araw kapalit ng kanyang trabaho. Bagay na hindi niya naranasan sa piling ng tiyahin sa loob ng 16 na taon. Kaya naman sa puntong yon ay taimtim siyang nanalangin at nagpasalamat sa Diyos. Matapos nilang magsara ng tindahan, napansin niya na tila tipid ang pakikipag-usap ng mga kasama niya sa karinderya.
Sila din ang mga makakasama niya sa trabaho, kaya nais niya sana na makilala ang mga ito. Ngunit parang ni isa sa mga yun ay ayaw magsalita at kapag tinitingnan niya ay tipid at pigil ng ngiti lamang ang ibinabato sa kanya. Ipinagwalang bahala niya na lamang ang bagay na yon. Naisip niya baka pagod lang sila sa maghapong trabaho kaya ang gusto ay magpahinga na at matulog. Maya-maya napansin niya na kanya-kanya ng pwesto ang mga kasama niya sa higaan. Bagamat magkakatabi sila sa tulugan ay naiilang pa rin siya na wala man lang kahit isa na kumakausap sa kanya. Tumabi ka na lang dito sa amin kung inaantok ka na. Pero kung ako sa'yo, matutulog na ako bago mo pa sila maabutan. Kapag naabutan mo sila, hindi ka na makakatulog pa. Po, sino pong sila? Pasensya na, hindi ko po kasi kilala ang mga tao dito. Yung potpot na tinawag kanina ni Mara ang tanging nagsalita para kausapin siya. Lalaki yun. Sa tansya niya ay matanda sa kanya ng 10 taon. Payat pero may itsura. Ngunit nang tanungin niya ang lalaki tungkol sa kung sino ang ibig nitong ipahiwatig sa sinabi nitong bago pa niya maabutan, ay tumalikod na ito sa pagkakahiga at nagtalukbong na ng kumot sa ulo. Kinabukasan, napasarap siya ng tulog dahil sa labis na pagod. Nagising siya dahil sa naririnig na kaluskos at ingay na nasa bubungan ng tinutulugan nilang silid. Nagulat pa siya nang marinig niyang biglang nagsalita si Potpot sa kanyang tabi. Gising pala ito at hindi makatulog. Tumingin siya sa orasan na nakasabit sa dingding ng silid. Nakita niya mag-aalas 3 na ng madaling araw. Nandyan na sila. Isa-isa na silang darating. Ha? Sinong sila? May kasama pa po ba tayong iba na nasa labas? Ang mga aswang. Nandyan na sila sa labas. Huwag ka maingay. Baka marinig ka nila. Babantayan ka nila dahil ikaw ang baguhan sa baryo. Kailangan nila ng dugo ng baguhang tao para matigil sila sa panggugulo. Teka po ha, pasensya na pero hindi kasi ako naniniwala sa mga aswang. Sigurado po ba kayo dyan? Huwag mo silang papansinin. Kahit anong marinig mo o makita, huwag mong tititigan pabalik. Hindi po kita maintindihan, Kuya Potpot. Baka po inaantok lang kayo. Tara po, matulog na tayo. Matutulog po uli ako kasi masyado pa maaga. Matapos yun sabihin ni Choi ay tumihaya na siya upang bumalik sa pagtulog, ngunit parang binuhusan ng malamig na tubig ang buo niyang katawan. Nang pagbaling ng mga mata niya sa bubungan ay nakita niya ang 2 pares ng mga nagbabagang mata na tila nakatanaw sa kanila sa loob ng kwarto. Sa labis na takot ay napaluha siya at akmang sisigaw nang takpan ni Potpot ang kanyang bibig at siya naman ay napatagilid paharap kay Potpot. Psst! Sabi ko huwag ka maingay. Kapag nalaman nila na nakikita mo sila, hindi ka na nila titigilan. Palagi ka nilang dadalawin hanggang sa makuha nila ang katawan mo. Ano po ba yung mga nakita ko? Bakit po parang mga mata na umiilaw? Sila ba yung mga aswang na sinasabi ninyo? Sila ang mga balbal. Mga aswang na kumakain ng patay na tao. Hindi ka nila kukunin kapag buhay ka pa. Binabantayan ka lang nila. Dahil kapag natsyempuhan nila na patay ka na, saka nila kakainin ang katawan mo at papalitan nila ng kahoy o anumang puno na kawangis ng anyo mo. Nakakatakot naman pala. Palagi po ba silang nandito? Ano at sino bang kailangan nila? Gaya ng sinabi ko sa'yo, nagbabantay sila sa mga tao. Naghihintay sila kung may mamamatay para may makain silang bangkay. Madalas sila dito tuwing ganitong oras at umaalis sila kapag parating na ang alas 5 ng umaga. Alas 5? Ibig sabihin, 2 oras pa sila magbabantay sa atin? Nakakatakot naman. Basta wag mo lang silang papansinin at hindi ka nila gagalawin. Kusa silang umaalis kapag walang pumapansin sa kanila. Sanay na kami sa mga yan. Kaya kung napansin mo yung mga kasama natin, mahimbing na silang natutulog.
Dahan-dahan niyang iginala ang mga mata sa mga katabi nila sa higaan at nakita niya na mahimbing nang natutulog ang mga ito at ang iba ay naghihilik pa. Pagsapit ng alas 5, nakita niya na wala na nga ang mga nagbabagang pares ng mga mata na nakasilip kanina sa bubungan. Ngunit kailangan na nilang bumangon ng oras ding yon dahil magbubukas na sila sa karinderya. Ito ang unang araw niya sa trabaho kaya kailangan niyang magpakitang gilas. Naramdaman niya na isa-isa nang nagsisibangunan ang kanyang mga kasama sa higaan, kabilang si Potpot na sa pagkakaalam niya ay hindi rin nakatulog ng gabing yon. At dahil naging abala na sila sa paghahanda sa trabaho, nawala na sa isip niya ang tungkol sa mga nagliliyab na mga mata. Magandang umaga sa lahat. Kumusta ang mga tulog nyo? Ikaw, Choi, kumusta ang tulog mo? Ayos lang naman po. Medyo namamahay lang siguro pero kahit papano naman po ay nakatulog naman. Ganyan talaga kapag bago ka pa lang sa isang lugar. Kahit sino naman nakakaranas niyan. O siya, sige, simulan natin ang araw ng nakangiti at masaya, ha? Pero bago yan, mag-almusal muna ang lahat para may lakas kayo sa trabaho. At dahil Sabado ngayon, siguradong maraming tao mamayang tanghali. Matapos nilang kumain ng almusal ay agad nang nagsimulang magtrabaho ang lahat kasama si Choi. At dahil halos gawaing bahay lang naman ang trabaho sa loob ng karinderya, hindi na siya nahirapan pang matutunan ang mga yon. Sa kabilang banda, kahit masama ang loob niya sa tiyahin ay nagpapasalamat pa rin siya dahil natutunan niya mula dito ang mga gawain na nagagamit niya ngayon sa kanyang trabaho. Habang abala silang lahat sa ginagawa, may narinig silang sigaw ng isang lalaki na tila takot na takot ang boses. May patay! May patay dun sa ilalim ng puno ng mangga! Anong patay, kuya? Saan? Nakita ko, wakwakan dyan, tapos wala nang laman loob at hiwa-hiwalay ang mga bituka. Ay, Diyos ko! Kung hindi ako nagkakamali, yun yung patay na naiwan ng embalsamador sa punerarya kagabi. Iniwan daw lang niya saglit kasi iihi siya. Tapos, pagbalik niya, wala na yung patay na nakahanda na sanang embalsamuhin. Sa pagkakarinig na yon sa mga usapan ni Mara at ng lalaki, ay makahulugang palihim na nagkatinginan sina Choi at Potpot. Muli ay nagbalik sa alaala niya ang nakitang mga pares ng matang nagliliyab at tila nakabantay sa kanila. Kinilabutan siya nang maalala yon at ipinilig ang ulo saka napaantada at umusal ng maikli ngunit taimtim na dasal. Mabilis na lumipas ang 2 taon. 2 taon din siyang nanatili sa trabaho sa karinderya at nasanay na siya sa palaging nakikita na mga mata ng aswang na kung tawagin ay balbal. Ngunit nang mamatay si Mara na may-ari nito ay kailangan na nilang isarado ang karinderya. Namatay ang amo nila dahil sa atake sa puso dulot ng mataas na blood pressure. Kaya naman, ganun na lang ang lungkot niya nang maghiwa-hiwalay sila ng kanyang mga kasama. Marami siyang natutunan sa trabahong yon sa loob ng 2 taon. At ang pinakamahalagang natutunan niya ay kung paano magpahalaga sa sakripisyo ng iba at kung gaano kaginto ang salitang pakikisama. Marami rin siyang nasaksihan na kababalaghan sa baryo na yon na nagpatibay ng tiwala niya na totoo ang aswang at totoo rin na mayroong iba't ibang uri ng mga ito. Ang karanasan na yon ang naghubog sa kanya para maging handa sa panibagong landas. Samantala, dahil matipid siya at hindi naman nila kailangang gumastos habang nagtatrabaho noon sa karinderya, ay nakaipon siya ng sapat na pera. Bumili siya ng maayos na damit, nagpagupit ng buhok at mabilis na nagbago ang kanyang itsura. Kumuha siya ng isang maliit na kwarto para upahan habang naghahanap ulit siya ng panibagong mapapasukan.
Natanggap pa siya sa iba't ibang uri ng hanap buhay matapos noon. Samut-sari ang kanyang naranasan at halo-halo rin na klase ng tao ang mga nakilala niya. Hanggang sa umidad siya ng 30 taong gulang. At dahil nga wala naman siyang natapos ay palipat-lipat siya ng trabaho dahil hindi naman lahat ng napapasukan niya ay permanente. Ganun pa man, nanatili siya sa Barrio Duero dahil doon siya nasanay at hindi naman niya kabisado ang ibang lugar. Nang matapos siya sa pinakahuling pinasukan ay muli siyang nagsikap para makahanap ng bagong trabaho. Hanggang sa makarating siya sa isang malaking bahay na may mataas na gate. Luma ito ngunit halatang matibay. Hindi rin ito basta mapapasok ng kahit sinong masasamang loob. Nakita niya doon ang nakapaskil na sinasabing naghahanap ng boy at tagabantay ng bahay. Tao po! Tao po! Ilang minuto pa siyang kumatok sa gate ng malaking bahay, ngunit tila walang tao doon dahil wala siyang nararamdaman na kumikilos sa loob noon. Maya-maya, isang babae na sa palagay niya ay nasa edad 20 ang nagbukas ng gate at nakangiting bumati. Maganda ito at maalindog ang pangangatawan, kaya naman agad na napukaw ang kanyang atensyon. Sino sila? Anong kailangan nyo? Magandang araw po. Itatanong ko lang po sana yung tungkol dito sa nakapaskil. May nakuha na po ba kayo? Sa totoo lang, wala pa nga eh. Bakit? Interesado ka ba? Opo sana kung ayos lang sa inyo. Uunahan ko na po kayo. Hindi po ako nakapag-aral. Pero marunong naman po ako sa mga gawaing bahay. Mabilis rin naman po ako matuto sa mga hindi ko pa po alam gawin. At marami na po akong naging karanasan sa trabaho. Sa tingin ko, ikaw na nga ang hinahanap ko. Halika, pumasok ka muna at sa loob na lang tayo mag-usap. Maraming salamat po. Pinapasok siya ng babae sa loob ng bakuran at bumungad sa kanya ang malaki at paikot na paligid na halos mabalutan ng mga naggagandahang bulaklak na halatang napapanatili sa pag-aalaga. Sa kaliwang panig naman ay ang mga gumagapang na prutas ng ubas at sa kanang bahagi ay mga gulay na sariwa at katakam-takam na pitasin. Labis ang kanyang paghanga ng masilayan ang kabuuan ng bakuran, ngunit mas lalo siyang napanganga sa labis na pagkamangha nang dalhin siya ng babae sa pinakasala ng bahay. Nakitang-kita mo ang refleksyon ng sarili mo sa sahig dahil sa kintab nito na yari sa Nara. Makaluma ang infrastruktura noon, ngunit kapansin-pansin ang tibay at ganda. Gusto ko lang munang malaman, ano nga palang pangalan mo at ilang taon ka na? Ako po si Choi Deramas. 30 taong gulang na ako ngayon. Handa po ako sa trabahong bahay sa loob man o sa labas. Mabuti kung ganon, pero gusto ko kasi yung trabahante na mananatili dito sa loob ng bakuran. Ayaw ko nang uwian kasi nag-iingat ako sa mga masasamang loob. Alam mo na, hindi ko naman sinasabi na masama kang tao. Ang ibig ko lang sabihin ay iba na yung panahon kasi ngayon eh. Nako, wag po kayong mag-alala. Naiintindihan ko naman po ang ibig niyong sabihin. Opo, handa naman po ako na manatili dito sa loob habang nagtatrabaho. Kahit sa upuan lang ako matulog, ayos na po sa akin yun. Ano ka ba? Sino ba nagsabi sa'yo na sa upuan lang kita patutulugin? Mayroon kang bukod na kwarto dun sa gilid ng bahay, sa tabi ng mga tanim na bulaklak. Naku, nakakahiya naman po. Kahit saan naman pwede akong matulog. Huwag ka na mahiya. Doon talagang tulugan ng mga dati naming katulong. Kaya lang, nagsialisan na sila dahil nag-asawa na silang lahat. Ganun po ba? Sige po, kung yun po ang gusto nyo. Salamat po. Tanggap na po ba ako? Sa tingin ko naman, wala akong magiging problema sa iyo, Choi. Ako nga pala si Rina. Sige po, Ma'am Rina. Ilang taon na po pala kayo kung ayos lang malaman? Rina, hindi ma'am, hindi madam. Rina lang, ayos na yun sa akin. 40 anyos na ako. Sigurado po kayo? Nakakailang naman po kasi amo ko kayo. Tsaka, mukha po kayong 20 anyos lang. Mas mukha pa po ako matanda sa inyo eh.
Huwag mo na lang isipin na nagtatrabaho ka dito, Choi, para hindi ka mailang. Isipin mo, parte ka ng pamilyang to. At kung nakikita mo ka na mukhang 20 anyos lang, edi, mas dapat huwag mo na akong tawaging ma'am. Sige po, napakabait nyo naman. Pero matanong ko lang, sino po ang mga kasama nyo dito sa bahay? Ako lang, pero masaya naman ako. Palagi rin naman akong umaalis at nakikipagkita sa mga kaibigan ko sa labas. Kaya madalas, ikaw lang mag-isa dito. Ang kailangan ko lang naman ay yung magbabantay sa bahay habang wala ako. Sige Rina, kahit kayo nga, kaya ko rin bantayan eh. Maloko ka ha? Huwag mo akong bantayan dahil mapupuyat ka lang. Palagi madaling araw ang uwi ko. Eh di hihintayin ko pa rin kayo kahit madaling araw na. Teka, bakit nga po pala mag-isa lang kayo? Wala po ba kayong pamilya? Masyado ka naman maraming tanong. Sa ibang araw ko na lang yan sasagutin. Ako nag-i-interview dito, hindi ikaw. Sa ngayon, pag-usapan muna natin ang magiging trabaho mo dito sa loob ng bahay at dito sa labas ng bakuran. Ayos lang ba? Ay, oo nga pala. Pasensya na po kayo. Oo naman po. Sige po, makikinig po ako. Bukod sa ganda ng kabahayan ay nabighani rin si Choi sa ganda ng kanyang magiging amo na si Rina. Lalo na nung malaman niya ang edad nito na 40 anyos na pala na ang akala niya ay nasa 20s pa lamang base sa hubog ng katawan, boses, muka at pati na rin ng kutis ng babae. Ipinaliwanag ni Rina sa kanya ang lahat ng patakaran at mga kailangan niyang gawin sa bahay. Sa totoo lang, bilang lalaki na sanay sa mga iba't ibang klaseng trabaho, pakiramdam niya, trabaho ng isang tamad na tao ang ibinibigay sa kanya ng among babae. Idagdag pa ang tripleng sweldo na katumbas sa mga nakaraan niyang pinasukan. Yun lang naman ang mga kailangan mong malaman, Choi. Sa ngayon, magpapahinga na muna ako dahil madaling araw na rin ako nakauwi kanina galing sa mga kaibigan ko. Sige po, Rina. Ako nang bahala dito. Pwede bang pakitanggal mo na rin yung po para mas casual lang tayo? Tutal naman, tayo lang naman lagi magkasama dito sa bahay. Oo nga pala, kung gusto mong kumain, maraming pagkain sa fridge. Bahala ka nang pumili kung anong gusto mo. Sige na, aakyat na ako sa kwarto ha. Maraming salamat po. Maraming salamat. Papasok na din muna ako sa kwarto ko para makapag-ayos ng mga gamit. Sa pagkakataong yon na dumating sa buhay ni Choi, pakiramdam niya ay tila muling pumabor sa kanya ang tadhana. Muling umikot ang alas ng baraha niya at nakatalisod siya ng maayos at komportableng trabaho. Ngunit ilang araw simula nung siya ay magsimula sa trabaho, doon niya nakita na gabi-gabing umaalis si Rina at madaling araw na nga ito kung umuwi. Hindi na lamang niya yun binabati pero palagi niyang hinihintay ng palihim. Isang umaga. Tao po! Tao po! Sandali lang. Sino yan? Magpapatapon po ba kayo ng basura? Oo boy, saglit lang ha. Kukunin ko lang yung mga basura sa loob. Teka, ikaw na bang regular na taga-kolekta ng mga basura dito? Oo kuya, hulaan ko. Bago ka lang dito sa bahay no? Kasi hindi mo ako kilala eh. Oo. Akong bagong tagapamahala ng bahay ni Ma'am Rina. Ilang araw pa lang ako dito. Ako nga pala si Choi. Ikaw, anong pangalan mo? Boyet po. Buti may naglakas ng loob na pumasok dito para maging tagabantay ng bahay. Bantayan mo rin yung sarili mo, kuya ha. Baka isang araw, ikaw na ang gawin niyang hapunan. Loko, anong sinasabi mo dyan? O ito, bayad sa pagkolekta mo ng basura. Bumalik ka bukas ha. Marami pa akong nakatambak doon sa kwarto ni Ma'am Rina. Tulog kasi siya ngayon eh, kaya hindi ko makuha. Sige ba, babalik talaga ako bukas. Basta kuya, tandaan mo yung sinabi ko ha. Bantayan mo din yung sarili mo dyan. O sige, aalis na ako. Nagtataka naman na naiwan si Choi habang nalilito na tinitingnan si Boyet na nasa kabilang bahay na at nangongolekta ng basura. Isasara na sana niya ang gate nang biglang may isang matanda na sumulpot sa kanyang harapan. Maraming nakasabit na kung ano-anong palamuti na nakaikot sa kanyang katawan at mahaba na ang matigas nitong buhok. Nanlilisik ang mga mata at nakatitig sa kanya. Gulat na gulat siya nang makita yon. Mag-iingat ka sa bahay na yan, iho.
Uy, nakakagulat naman po kayo, Tatang. Ano po ulit yung sinabi nyo? Iligtas mo ang sarili mo. Umalis ka na sa bahay na yan habang may panahon ka pa. Lolo Andoy, tara na! Samahan nyo na ako magtapon nitong mga basura! Napakunot noon na lamang si Choi sa sinabi ng matanda, ngunit hindi niya yon pinansin sa pag-aakala na nawawala lang ito sa sarili. Tinanaw niya lang sila Boyet at Mang Andoy habang papalayo sa gate ng kanilang bahay. Pasipol-sipol pa siya na isinarayon. Isang gabi, habang naglalakad ang maglolo na sinamang Andoy at Boyet sa kalagitnaan ng dilim, may naramdaman silang kakaiba. Tila nakakarinig sila ng ungol ng baboy sa hindi kalayuan. Naramdaman nila na ito ay aswang na kibal. Ang kibal ay uri ng aswang na mapanganib sapagkat kaya nitong magpalit anyo ng iba't ibang uri na maaamong hayop na hindi mo aakalain na aswang. Maliban na lang kung ang tao ay may taglay na kakayahan upang matukoy sila kagaya ng mga antingero at albularyo. Kaagad na inilabas ni Mang Andoy ang itak na palagi niyang dala. Itinusok yun sa lupa at narinig nila na tila sumigaw sa sakit ang baboy na parang nasaktan. Apo, huwag kang hihiwalay sa akin. May kibal na aswang. Nasaan yung baboy siya? Nagawa na natin ito noon, hindi ba? Ngayon, alam mo na kung ano ang gagawin. Opo, Lo, ako nang bahala sa kibal na yan. Akala yata nila matatakot nila tayo. Basta lagi mong tatandaan, habang hinahataw mo siya ng buntot pagi, iwasan mong tumitig sa mga mata niya para hindi ka malinlang sa pagpapaawa niya. Ariglado, Lolo! Mabilis na kinuha ni Boyet sa loob ng sukbit niyang bag ang nakapulupot na buntot pagi at dahan-dahan na pumunta sa kinaroroonan ng baboy na nasa harapan nila. Nang malapit na siya sa baboy ay ihahampas na sana niya ang buntot pagi, ngunit naunahan siya nito at dinambahan siya sa dibdib. At dahil hindi kalakihan ang pangangatawan ay agad na napahiga siya sa lupa at nagpagulong-gulong doon habang pilit na sinusubukan ng baboy na sagpangin ang kanyang leeg. Kibal, ako ang harapin mo! Tayo ang magtuos! Nang marinig yon ng baboy na aswang, naagaw ang atensyon nito at napatitig kay Mang Andoy. Ngunit mabilis na naitutok ng matanda sa muka ng baboy ang hawak niyang pinatuyong buhok ng kabayo na may basbas at orasyon. Tila nang hina agad ang kibal at kinuha ni Boyet ang pagkakataon na yon. Ipinulupot niya sa leeg nito ang buntot pagi at sinakal yun sa abot ng kanyang makakaya. Ilang segundo lang, naging dahong tuyo ang baboy at nalaglag yun sa lupa. Kinabukasan, usap-usapan sa lugar ang tungkol sa aswang na kibal na umatake kila Mang Andoy kagabi. Nakarating ang balita na yun kay Choi. Narinig niya sa kwentuhan ng mga tao sa labas ang tungkol doon habang nasa gate siya at hinihintay na dumating si Boyet para kunin ang kanilang basura. Ilang saglit lang, dumating na nga si Boyet kasama si Mang Andoy. Agad siyang tinanong ni Choi. Boyet, totoo ba yung narinig ko? Nakakita daw kayo ng aswang kagabi? Hindi ka rin chismoso, kuya, ano? Ang bilis mo makasagap eh. Pero tama ka, totoo nga yun. Bakit mo na itanong? Chismoso ka dyan. Siyempre, narinig ko sa usapan ng mga kapitbahay kanina habang hinihintay ko kayong dumating. Tsaka wala lang, natanong ko lang kasi hindi ako makapaniwala na pati pala dito may mga aswang din. Mapanganib ang mga aswang na kibal. Kaya nila magpalit anyo ng iba't ibang hayop. Depende kung alin ang nais nila. At kung minsan, maaari din silang mag-anyo ng isang tao. Kaya mag-iingat ka, iho. Teka, bakit parang ang dami naman alam ng lolo mo? Totoo ba lahat ng sinasabi niya? Akala ko ba hindi ka huli sa balita? Bakit hindi mo nabalitaan na si lolo lang naman ang isang pinakamagaling na antingero dito sa buong Barrio Duero? Ang totoo nga niyan, siya ang nakatalo dun sa aswang kagabi. Ha? Totoo ba? Antingero? Ibig sabihin, yung mga burloloy niya sa katawan, hindi lang basta palawit yan?
Nakuha mo rin sa wakas. Lahat ng nakikita mo sa katawan ni Lolo at yung ibang laman nitong bag ko, anting-anting yan. Wow, astig! Patingin nga na naman ng bag mo. Yun lang, bawal itong ipakita sa kahit na sino. Hihina ang bisa at mawawala ng basbas ang mga ito kapag ipinakita sa ordinaryong tao. Ganun ba yun? Sige na nga, wag na lang. Huwag ka mag-alala. Isa sa mga araw na ito, makikita mong lahat ng anting-anting na gamit ko, maliban dito sa mga nakalawit na ito na madalas mo nang nakikita. Naku Lolo, kung ibig niyong sabihin, isa sa mga araw na ito, aaswangin din ako, ay hindi bali na lang po, wag niyo nang ipakita sa akin yung mga yan. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, kuya. Huwag kang magsalita ng tapos. Baka sa amin ka din lumapit ni Lolo. Oh, sige na. Magtatapon pa kami ng mga basura nyo. Bukas nang ulit, ha? Ano daw? Ang labo naman na maglolo na yun ah. Bahala nga kayo dyan. Napapailing na muling isinara na lamang ni Choi ang gate at pumasok na sa loob ng kabahayan. Habang nasa loob siya ng bahay ay bigla siyang napaisip. Teka, napapansin ko lang. Sa ilang linggo ko na dito, hindi ko man lang nakakasabay kumain si Ma'am Rina. Kapag ganitong oras, nagkukulong lang siya sa kwarto maghapon. Hindi ba siya nagugutom? Hindi ba siya nababagot doon? Gabi-gabing umaalis, tapos laging madaling araw na kung umuwi. Sa isiping yon, isang desisyon ang nabuo kay Choi. Sapagkat nahihiwagahan siya sa maganda at maalindog niyang amo kung saan ito nagpupunta tuwing gabi. Sa kabilang banda, habang masayang nag-uusap sila Mang Andoy at Boyet sa kariton na kanilang tinutulugan, biglang may kakaibang naramdaman ang matanda. Agad itong bumangon at hinawi ang sako na nakatabing sa gilid ng kariton. Apo, kunin mo sa loob ng bag mo ang kulay itim na kandila. Nariyan na naman ang aswang na kibal. Magmadali ka. O Polo, ito na. Sisindihan ko na po ba? Akin na at ako nang bahalang magsindi. Iabot mo sa akin ang asin at ang langis na lana. Ito po. Ano pa po ang kailangan ninyo, Lo? Sa ngayon ay ito lamang muna. Hihintayin lang natin na umatake ang aswang na yan at makikita niya kung ano hinahanap niya. Sinindihan ni Mang Andoy ang itim na kandila at kinuha sa bulsa ng kanyang butas-butas na pantalon ang maliit na telang kulay pula. Itinali yon sa katawan ng kandila na may sindi at nagsimulang umusal ng orasyon. Ang itim na kandila at pulang tela ay ginagamit upang palabasin ang mga nagtatagong aswang. Nang walang ano-ano ay may malaking baka na biglang lumitaw sa tabi ng kariton nila at sinipa ito at itinaob. At dahil luma na ang kariton, agad yung natumba at nagkasira-sira. Nagkahiwalay ang maglolo dahil doon. Tumakbo sa kabilang banda si Mang Andoy at sa kabila naman si Boyet. Nabitawan ni Mang Andoy ang hawak na kandilang may sindi at tanging langis na lana at asin na lamang ang kanyang tangan. Mas naging agresibo ang baka at nagwawala na ito sa kanilang harapan at tila gustong-gusto silang atakihin, ngunit hindi yon makalapit. Apo, gamitin mo ang sagradong bala. Alam mo na kung paano yan gamitin, hindi ba? Itutok mo sa mga mata niya. Opo, Lolo, na yun din po. Mabilis na kumilos si Boyet at kinuha sa bulsa ng kanyang shorts ang tila bala ng baril na may patulis sa dulo at balot ng orasyon at bendita. Kasunod noon ay hinugot niya mula sa sukbit na bag ang tila isang maliit na tubo. Isinubo niya ang sagradong bala at kasunod ay inilagay sa bibig ang maliit na tubo at saka ubod ng lakas na ibinugayon na kagaya ng isang sumpit direkta sa mata ng baka. Agad na tinamaan yon at nagkikisay. Habang nangingisay, nilapitan yon ni Mang Andoy at inilabas niya ang langis na lana. Binudburan niya rin ng asin ang buong katawan ng kibal. Narinig nila ang pag-iyak ng baka sa boses ng isang babae. Tila nasasaktan. Maya-maya nagbago ang anyo nito at naging itsurang tao.
Kapwa sila nagkatinginan nang makita yon. Hindi sila maaaring magkamali. Ang may-ari ng lumang malaking bahay, ang amo ni Choi. Namimilipit ito sa sakit habang nagpapagulong-gulong sa lupa. Maya-maya ay nagsalita ito na tila may pagbabanta. Kayo ang pumatay noon sa kapatid ko. Hindi ko makakalimutan ang araw na ginawa niyo yun sa kanya. Yung gabi na saksakin niyo siya at walang awang sinunog ang katawan. Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang isa sa mga aswang na kibal, Rina. Ngayong alam na namin na isa ka sa mga aswang dito sa baryo, kailangan sa'yo maturuan ng leksyon. Tignan lang natin kung kakayanin ninyo ang kapangyarihan ko. Hindi uubra ang mga bulok na anting-anting nyo sa akin. Kami na lang ng kapatid ko ang natitirang aswang sa angkan namin. Pero pinatay nyo pa siya. At ngayon na mag-isa na lamang ako, hindi na ako natatakot mamatay. Pero lalaban ako sa inyo at sabay-sabay tayong mamamatay. Matapos yun sabihin ni Rina, muli siyang sinabuyan ni Mang Andoy ng langis na lana na may kasamang asin. Sumigaw ito sa labis na sakit at nag-anyong ibon na kulay itim bago mabilis na lumipad papunta sa himpapawid. Nagpaikot-ikot pa ito sa ulunan nila habang nagsasalita sa boses ni Rina. Hindi pa tayo tapos! Hindi nyo ako kaya! Babalikan ko kayo! Saad ng galit na ibon at tuluyan na itong lumipad papalayo sa kanila. Ngunit nalaglag muna dito ang isang balahibo at agad yon dinampot ni Mang Andoy. Itago mo ito, Apo. Maaari natin itong gamitin bilang pangontra sa kanya. Lo, kapatid pala niya yung napatay natin noon na aswang na kibal. Yung baboy. Matagal ko nang alam, Apo. Kaya palagi akong handa para sa pagsalakay ni Rina. Dahil batid ko na maghihiganti siya para sa kanyang kapatid na aswang na napatay natin. Ngayon na alam na ni Rina na alam natin na aswang siya, mukhang delikado ang lagay ni Kuya Choi, Lolo. Kailangan nating maabisuhan si Choi. Kailangan niya malaman na hindi na talaga ligtas ang buhay niya sa bahay na yon. Pero paano, Lo? Baka nga sa mga oras na ito, nilalantakan niya na si Kuya Choi. Huwag ka mag-alala, Apo. Mahina pa siya ngayon dahil sa natapos na pakikipaglaban sa atin. Wala siyang kayang gawin hanggat hindi pa siya gumagaling. At isa pa, malapit nang mag-umaga, hindi na siya makakakilos pa ng maayos. Sana nga, Lo. Nag-aalala lang ako kay Kuya Choi. Kahit paano, naging kaibigan ko na siya at naging mabait siya sa atin. Ipanatag mo lamang ang loob mo, Apo. Walang mangyayaring masama sa kaibigan mo. Hindi ko papayagan na mapahamak si Choi. Sa sinabing yon ni Mang Andoy, tila napanatag ang loob ni Boyet. At dahil sira na ang kariton na kanilang tinutulugan, ay ipinasya nila na matulog na lang sa ilalim ng tulay sa di kalayuan. Matulog ka na muna sa ngayon, Apo. Bukas ay babalikan natin ang kariton at aayusin natin yon. Salamat, Lo. Tara po, tumabi na po kayo sa akin. Matulog na po tayo. Sige lang, mauna ka na matulog, Apo. Ihahanda ko lang ang sibat na pilak para sa muling pagbabalik ng aswang. Akin na kayang bag mo at kukunin ko ang mga sibat. Alam niyo, Lo, sa lahat ng anting-anting na itinuro niyo sa akin, yung sibat na pilak ang hindi ko pa alam gamitin. Para saan po ba yan, Lo? Isa sa pinakamakapangyarihan ang mga sibat na ito. Dumaan sa 13 taon ng pag-orasyon ang 3 sibat. Sagrado, solido, at hindi matatawaran ng taglay na kakayahan nito. Tanging mga dalubhasang antingero lamang ang may kapangyarihan na pasunurin ang mga sibat na pilak. Ibig niyo pong sabihin, Lo, kaya niyo po yung utusan? Ang mga gaya lamang namin na maaaring bumulong sa mga yan kung ano ang nais naming ipagawa sa kanila. Kaya nilang paulit-ulit namang sibat ng aswang sa isang kumpas lang ng aking kamay. Ayos yan, Lo. Ano pong gagawin niyo dyan ngayon? Ano pong paghahanda ang kailangan para magamit yan?
Isang marubdob at matanikalang orasyon ang kailangang kalakip ng mga sibat na ito. Kaya matulog ka na dahil gagawin ko na muna ang orasyon para dito. Sige po, Lo. Matutulog na po ako. Bigla tuloy akong nasabik makita kung paano niya yan gagamitin sa aswang. Naging puspusan ang ginawang paghahanda ni Mang Andoy dahil alam niya na muling babalik si Rina at ipagpapatuloy ang paghihiganti para sa kanyang kapatid. Nang oras ding yon ay inorasyonan agad ni Mang Andoy ang 3 sibat na pilak sa ilalim ng tulay kung saan sila pansamantalang sumilong ni Boyet. Samantala, si Choy naman ay palihim na naghahalungkat sa loob ng kwarto ng kanyang amo habang tulog na tulog ito. Nagkataon naman na hindi nailak ng babae ang pintuan ng kanyang silid dahil siguro sa labis na pagod kagabi. Nang makita niya ang lagayan ng mga labahan ng damit ng amo ay nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang natunghayan. Halos lahat ng damit ng babae ay may bahid ng dugo. Napansin din niya ang kakaibang sangsang at lansa na amoy ng buong silid. At dahil hindi na niya kayang matiis ang amoy ay nagmadali na siyang lumabas at hindi niya na napansin na bitbit pala niya ang isang damit nito na puro dugo. Samantala, Bilisan na natin, Apo. Baka hindi na natin maabutang buhay ang kaibigan mo. Kailangan niya malaman ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Opo, Lolo. Ihahanda ko lang yung mga dadalhin ko para kung sakaling mapalaban tayo handa rin po ako. Sana'y naroon sa labas si Choy at naghihintay sa atin gaya ng madalas niyang ginagawa. Lo, paano po pala kung hindi natin masabihan si Kuya Choy? May iba pa bang paraan para makalabas siya sa bahay ng aswang na yon? Ngayon na naisiwalat na ang tunay na anyo ni Rina, palagay ko ay magiging maingat siya sa mga kilos at galaw niya. Hindi niya ipapaalam kahit kanino ang hakbang na gagawin niya. Ibig sabihin ba nun, walang ibang paraan para makaalis dun sa bahay ni Rina si Kuya Choy? Kung aalis ang aswang na amo niya, maaari niya itong sabayan ng pagtakas. Pero kailangan muna natin makausap si Choy para makumbinsi siya na umalis na doon. Naku, makulit pa naman yun. Hindi basta-basta naniniwala. Ayaw pa nga niya maniwala na totoong may aswang Apo, may mga tao talagang ganon. Pero kailangan nating irespeto ang pananaw nila at paniniwala. Oo naman po, Lolo. Naiintindihan ko naman po yun. O paano, Lo? Alis na po ba tayo? Wala ka na bang nakakalimutan? Hindi na tayo babalik dito sa ilalim ng tulay mamaya, kaya siguraduhin mo na nadala mo na ang lahat. Wala na po, Lo. Tara, puntahan na po natin si Kuya Choy. matapos ang kanilang pag-uusap ay agad na silang umalis para magtungo sa bahay ng aswang. Ang plano nila ay sabihin kay Choy at ipaalam dito na nasa panganib ang kanyang buhay sa bahay ng kanyang among si Rina. Ngunit kinakailangan pa rin nilang magdala ng mga anting-anting gaya ng madalas nilang gawin upang maging handa sakaling magkaroon ng engkwentro sa pagitan ng mga aswang. Bagamat imposible yon dahil maliwanag ang sikat ng araw. Nang makarating sila sa bahay ni Rina ay wala sa gate si Choy. Hindi gaya ng madalas nilang inaasahan na nakaabang na ito sa pagdating nila para kunin ang basura. Agad na nakadama ng kaba at pag-aalala si Boyet at malungkot na napatingin kay Mang Andoy. Alam ko na kung anong nasa isip mo, Boyet. Pero huwag ka mag-alala dahil sinasabi ng aking diwa na walang masamang nangyari kay Choy. Pero bakit wala po siya dito sa gate, Lolo? Dati naman kapag ganitong oras, nandito na siya at nag-aabang na sa atin. Maghintay pa tayo ng kaunting oras, Apo. Baka tinanghali lamang siya ng gising. Huwag ka mag-isip ng mga bagay na ikalulungkot mo. Ilang minuto pa silang naghintay sa labas ng gate bago nila nakitang sumilip doon si Choy at may dala itong isang plastik ng basura. Kuya Choy, halika dito, dali! May kailangan kang malaman! Oh, Boyet!
magandang umaga po, Lolo Andoy. Pasensya na, medyo tinanghali ako ng labas. May kailangan po ba kayo dito? Mag-iisang oras pa lang kami dito, kuya. Sabihin mo na sa kanya. Ha? Ano po yung sasabihin niyo sa akin, Lolo Andoy? Choy, iho, kailangan mo nang tumakas at umalis sa bahay na yan ngayon din sapagkat ang iyong amo ay isang aswang. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po maintindihan. Kuya, hindi kami pwedeng makita dito ng amo mo dahil alam niya na kami ang nakalaban niya kagabi. Siya yung umatake sa amin na aswang at natalo namin siya, kaya umuwi siyang galit na galit. Totoo bang sinasabi mo? Kaya pala puro bahid ng dugo ang damit niya. Mas makabubuti kung aalis ka na dyan, Choy. Mamayang gabi, susunduin ka namin. Doon ka muna sa kariton namin tumuloy. Doon ay ligtas ka kesa sa malaking bahay na yan na siguradong mapapahamak ka. Nasa kalagitnaan sila ng mainit na pag-uusap nang biglang narinig ni Choi na tinatawag siya ni Rina. Dali-daling nagtungo ang maglolo sa tagong bahagi ng lugar. Choy! Choy! Sige na, Choy. Hihintayin ka namin dito sa gate mamayang 10:00 ng gabi, ha? Kunin mo ito. Katas yan ng mutya ng saging. Ipatak mo sa iinumin niya. Makakatulog siya ng mahimbing kagaya ng isang patay na tao. Wala siyang mararamdaman at wala siyang maririnig na kahit na ano. Pero tandaan mo, 3 oras labang ang epekto niyan. Matapos ang 3 oras ay magigising na siya ulit. Matapos ibigay ni Mang Andoy ang maliit na botelya kay Choi, ay agad niya itong inilagay sa bulsa at hindi naman ito nahalata ni Rina dahil tamang-tamang pag-alis nila Mang Andoy at Boyet, siya ring dating ng dalaga. May kausap ka ba? Anong ginagawa mo dito sa gate? Nagtapon lang po ako ng basura. Baka po may mga basura pa kayo sa kwarto. Kukunin ko na. Wag na. Wala pa akong basura doon. Bumaba lang ako para itanong sa'yo kung, nakita mo ba yung kulay brown na blouse ko? Hindi po eh. Wala ako nakita, Rina. Sa kwarto mo, baka nandun lang. Wala nga doon eh. Kanina ko pa hinahanap. San ko kaya nailagay yun? Sige po, kapag nakita ko, ibibigay ko po kaagad sa inyo. Hahanapin ko lang po sa buong kabahayan. Sige. Pwede bang pakihanap mo ngayon na? Opo. Sige po. Hahanapin ko na. At tumalikod na si Choi para kunwaring hanapin ang damit na ipinapahanap sa kanya ng kanyang amo. Pero ang totoo ay itinago niya yon sa ilalim ng basurang itinapon niya. Hindi niya sasabihin na nasa kanya yon dahil malalaman ng babae na pumasok siya sa kwarto nito. Habang nasa loob ng bahay si Choi, hindi naman talaga siya naghanap dahil alam niya kung nasaan ang damit na yon at kinuha na nila Boyet. Maya-maya pa, naramdaman ni Choi na papasok ng muli sa loob ng bahay ang kanyang amo. Nagkunwari siya na naghahanap para ipakita sa babae na ginagawa niya ang inutos nito. Rina, wala talaga eh. Hinanap ko na sa buong bahay yung damit mo pero... Nagulat si Choi nang makita ang amo na parang hirap na hirap huminga at tila napapaso ito at nagtatatalon sa sakit na nararamdaman. Ma'am Rina, ayos lang po kayo? Ano po nangyayari sa inyo? Wala ito. Sige, maiuna kita dyan. Aakyat na ulit ako sa kwarto. Ihahatid na kita. Parang namumutla ka tsaka parang Huwag mo akong pakialaman! nabihina ka eh. Kaya kong sarili ko! Umalis ka sa harapan ko! Nagulat si Choi sa inasal ng kanyang amo sapagkat simula nang nagpunta siya doon ay noon lang niya ito nakitang ganoon ang pagtrato sa kanya. Hinabol pa niya ito ng tanaw habang hirap na papaakyat sa hagdan. Nag-aabang pa siya sa baba dahil nag-aalala siya na baka ito ay mahulog. Pero nakarating naman yon sa kanyang kwarto kahit parang sobrang hirap sa paglalakad. Ang hindi alam ni Rina, nakita ni Mang Andoy ang damit niya na may dugo sa basurahan
na itinapon ni Choi kanina at kinuha yon ng matanda. Kasalukuyang pinapatakan niya yon ng kandilang itim. Kaya ang pakiramdam ni Rina ay tila napapaso at hirap na hirap. Tingnan lang natin ngayon kung makakakilos ka pa. Sigurado sa mga oras na ito, hirap na ang aswang na yon. Dapat lang yun sa kanya, Lolo. Kesa naman siya mambiktima ng mga taong wala namang kasalanan sa kanya. Nararamdaman ko na ginagamitan niya ang sarili ng hiyas ng kabibe. Hiyas ng kabibe? Ano naman po yun, Lo? At para saan po yun? Yun ang kabibe ng mga aswang na ginagamit nilang panggamot sa anumang uri ng kanilang sakit, kahit sa sugat o ano pa mang pinsala na kanilang natamo mula sa tao. Meron din pala silang gamot para sa sarili nila. Iba talaga ang mga aswang. Nakakatakot. Matapos yun, tuluyan ng sinunog ni Mang Andoy ang damit ni Rina na may dugo ng kung sinong tao na kanyang naging biktima. Sa kabilang banda, naririnig ni Choi ang malakas na pagsigaw ng among babae sa loob ng kanyang kwarto. Ang init! Tama na! Ayoko na! Tigilan mo na yan! Kapag nakalabas ako dito, manta ka sa aking matanda ka! Ano kaya nangyayari doon? Katukin ko na kaya? Kaya lang, baka kasi magalit na naman eh. Pero bakit siya sumisigaw at nagrereklamo na mainit daw eh? Ang lamig-lamig naman ng panahon. Bahala nga siya. Hanggat hindi niya tinatawag ang pangalan ko, hindi ako lalapit. Ilang oras pa niyang narinig na sumisigaw at dumadaing sa sakit si Rina. Ngunit matapos ang 3 oras ay tumahimik na ang kwarto at wala na siyang naririnig na pag-atungal ng babae. Nakatulog na yata. Sige, matulog ka lang para makapaggala ako dito sa bahay mo. Meron lang akong gustong alamin. Nang wala na siyang nararamdaman na kumikilos sa kwarto ng amo, ay inisip niya na natutulog na yon. Dahan-dahan siya nagpunta sa isang kwarto na ipinagbawal ni Rina na pasukin niya. At dahil hawak niya ang mga susi ng lahat ng pinto sa kwarto ng bahay, nagpasya siyang buksan ang natatanging silid na yon. Pagpasok niya pa lang ay nalanghap niya na ang masangsang at mabahong amoy ng kwarto. Tumambad sa kanya ang isang lamesa at sa ibabaw noon ay tila may isang maliit na itim na aklat. Binasa niya ang nakasulat sa balot nito at nakalagay doon ang salitang diary. Sa labis na kuryosidad, binuksan niya ang bawat pahina noon at binasa ang bawat nakasulat. Doon natuklasan niya kung kailan at saan nagmula ang pamilya ni Rina. Ngunit kinilabutan siya nang mabasa ang isang bahagi na nakasulat doon na nagsasaad ng tunay na pagiging aswang ng kanyang amo. Nakalagay din doon ang petsa at dahilan ng pagkamatay ng aswang na kapatid nito. Nabasa niya rin doon ang pangalan ni Mang Andoy at Boyet na may nakamarka ng pulang tinta na nagsasabi ang mga antingero na pumatay sa kapatid ko. At ang pinakahuling pahina ang labis na nagpalaki sa kanyang mga mata. Nakasulat yun sa dugo at nagsasabing, bilang parte ng angkan ng mga aswang, ito ang dugo ng aking kapatid at isinusumpa ko na ipaghihiganti ko siya laban sa mga pumatay sa kanya. Nagmamahal, Ate Rina. Sa labis na kilabot ay taranta niyang ibinalik sa ibabaw ng lamesa ang diary at napaatras. Pag-atras niya ay nasagi niya sa likuran ang isang malaking cabinet na gawa sa kahoy at may nakatabon na puting tela. Hinawi niya ang puting tela at tumambad sa kanya ang napakaraming garapon na naglalaman ng maliliit na sanggol. Hindi niya yun kinaya, sabay takbo. Dahil sa takot, nagmadali na siyang lumabas ng silid at nakalimutan niya ng isara ang pinto ng kwarto. Sa kanyang mga nakita at nabasa
ay kumbinsido na siya na aswang nga ang kanyang among babae. Sa kabila pala ng ganda at alindog nito ay may itinatago itong pangit na pagkatao. Isa palang alipin ng kadiliman ang kanyang hinahangaang among babae. Dahil doon, nagmamadali siyang nagpunta sa kwarto at mabilis na nag-empake ng kanyang mga gamit. Buo na ang loob ni Choi sa kanyang desisyon. Mamayang gabi, sa oras ng usapan nila ni Mang Andoy ay tatakas na siya at aalis na sa bahay na yon. Totoo nga ang sinabi ng maglolo sa kanya na nung una ay kanyang pinagdudahan. Ngunit ngayon na siya na mismo ang nakatuklas ay wala nang iba pang dahilan para siya ay manatili sa bahay ni Rina. Aalis na ako bago pa mahuli ang lahat. Kapag wala na siya mabiktima, tsak, ako nang isusunod niya. Pipilitin kong patakan ng katas nitong mutya ng saging ang anumang iinumin niya para malaya ako makaalis mamaya. Nakahanda na ang mga gamit ni Choi para sa kanyang gagawing pagtakas. Naramdaman niya na nagising na ang amo ganap na 9:00 ng gabi. Bumukas ang pinto ng kwarto ng babae at narinig niya na ito ay nagsalita. Choi, nauuhaw ako. Pasuyo naman ng tubig sa pitsyel. Tsaka pakikuha na rin ako ng baso. Salamat. Sige Rina. Iaakyat ko na lang dyan. Pakihintay na lang. Salamat, Choi. Pakibilisan ha. Uhaw na talaga ako eh. Ang sakit ng buong katawan ko. Ito ng pagkakataon ko. Magagawa ko ng plano. Wala ka ng ligtas ngayon. Matulog ka ng mahimbing, Rina. Agad na kumilos si Choi para kumuha ng isang pitsyel ng tubig. Saka maingat niyang ipinatak doon ang katas ng mutya ng saging na ibinigay sa kanya ni Mang Andoy kaninang umaga. Matapos yun, umakyat siya at kumatok sa pinto. Binuksan naman yun ng babae at kinuha ang kanyang daladala. Pinakiramdaman niyang mabuti kung ano ang magiging resulta ng kanyang ginawa. At matapos ang ilang minuto na paghahatid niya ng tubig, wala na siyang naramdaman na paggalaw sa kwarto ni Rina. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Nang makarating sa pintuan ng silid ay idinikit niya ang kanyang tainga sa pintuan upang mapakinggan kung mayroong pagkilos na nagaganap. Tandaan mo, iho, 3 oras lang ang epekto ng katas ng mutya na yan. Matapos ang 3 oras ay magigising na siyang muli. Yun ang paulit-ulit na naaalala ni Choi na sinabi ni Mang Andoy. Sa pag-aalala noon ay nataranta pa siya. Paano kung matapos na ang 3 oras ay wala pa rin sila Mang Andoy? Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan at mabilis na kumilos. Wala siyang sandali na dapat sayangin. Mabilis lang ang 3 oras at hindi nila yon mamamalayan. Siguro umepekto na yung inilagay kong katas ng mutya sa tubig niya. Pwede na siguro kung umalis ngayon. Sa kanto ko na lang hihintayin sila Lolo Andoy. 1 oras na lamang at darating na sila. Bahala na. Matapos yon ay nagmamadali, ngunit maingat at dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang mga gamit bago tinungo ang gate para tuluyan ng lumabas. Ngunit nang akmang bubuksan niya na yon ay nagulat siya nang magsalita si Rina sa kanyang likuran. Galit na galit ito at humihingal sa labis na inis. At saan ka pupunta? Sasama ka dun sa maglolong hampas lupang antingero? Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Nagkakamali ka, Choi! Paano mo nalaman ang plano namin? Huwag mo na akong pigilang umalis, Rina. Ayaw ko na dito. Alam ko na ang lahat. Alam ko nang tungkol sa iyo at sa angkan mo. Aswang ka! Mga lahi kayo ng aswang! Matapos yun sabihin ni Choi ay biglang naging mabangis ang mukha ni Rina. Sa kadiliman ng bakuran ay kitang-kita niya kung paano ito unti-unting nagpalit ng anyo. Mula sa napakagandang dalaga hanggang sa pinakapangit na aswang.
Kitang-kita niya ang pagtulo ng malagkit na laway nito sa bibig at ang pag-atungal nito na tila isang asong nauulol. Naging anyong palaka ang kanina ay magandang dilag. Ngayon ay nakita niya na sa akto ang tunay na pagiging aswang ni Rina. Akala nyo ba hindi ko naririnig ang mga usapan nyo? Lahat ng plano nyo alam ko. Kaya hindi ko ininom ang tubig na ibinigay mo sa akin kanina dahil inaasahan ko na mangyayari ito. Aswang! Demonyo ka! Kampon ka ng kadiliman! Mga lahi kayo ng aswang! Lumayo ka sa akin! Mapagbalat kayong aswang! Nagmamadaling binuksan ni Choi ang gate, ngunit bago niya pa mabuksan yon ay sinunggaban na siya ng aswang at hinila ang kanyang mga paa. Natumba siya sa lupa, buti na lang may napulot siyang kahoy at hinambalos niya yon sa ulo ng aswang. Pagkatapos noon ay tinadyakan niya pa si Rina. Gumulong ito, agad namang tumayo si Choi at inabot muli ang saraduhan ng gate. Mabilis na nabuksan yon ng binata, ngunit bago pa siya nakalabas ay nahablot ng aswang ang buhok niya at iwinasiwas siya ng malakas. Tumalsik siya sa gilid ng gate, may nakita siyang malaking bato at dinampot niya yon. Mabilis siyang nalapitan ulit ng aswang at pilit na inabot ng mga kamay nito ang kanyang leeg. Nakipagbulo siya at nang maalala ang hawak na bato ay ginamit niya ulit yon para labanan ang aswang. Tila nasaktan ito na napahawak sa ulo habang unti-unting napapaatras. Nakita niya ang umaagos na dugo sa noo ng aswang. Habang nanghihina ay naalala niya ang sinabi sa kanya ni Mara. Takot ang mga aswang sa apoy kaya kapag meron kaming lampara, hindi lumalapit sa amin ang mga aswang. Kinapa niya ang kanyang lighter na madalas niyang ginagamit sa paninigarilyo. Dinukot niya yun sa bulsa ng kanyang pantalon at hinubad ang pang-itaas na damit. Agad niya yung sinindihan ng kanyang lighter. Dahil manipis ang kanyang damit, agad naman yung nagliyab. Iwinasiwas niya yon sa harap ng aswang. Napatalikod ito na tila nasisilaw. Sige, subukan mong lumapit. Kung gusto mong matusta yung buong katawan mo, aswang ka! Ang dapat sa iyo mamatay! Walang naisagot ang aswang, ngunit kitang-kita niya na ito'y natatakot at silaw na silaw sa sinag ng apoy. Tanging atungal at malakas na angin lamang ang naging tugon nito. Galit na puno ng paghihimagsik. Sinamantala naman ni Choi ang pagkakataon na yon at iniwan sa lupa ang nagliliyab niyang damit. Mabilis siyang lumabas sa nakabukas na gate at tamang-tama na paglabas niya ay bumangga siya kay Boyet. Kuya Choi, kumusta ka na? Naramdaman ni Lolo na may kakaiba nangyayari sa'yo dahil umiinit ang suot niyang anting-anting na singsing, kaya nagmadali na kaming pumunta dito. Isuot mo tong lakaw, ang kwintas ng walang hanggang orasyon. Makakatulong yan para mag-ingat siyang lapitan ka. Lo, hindi niya ininom yung tubig na hinaluan ko ng katas ng mutya ng saging. Narinig niya lahat ng mga plano natin. Nandyan siya sa loob, pansamantalang nanghihina, pero susugod sa atin yan anumang oras. Subukan niya lang sumugod ngayon at makikita niyang hinahanap niya. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang lumapag si Rina sa kanilang harapan. Tumalon ito ng mataas at doon sa kanila bumagsak. Nanlilisik ang kanyang mga mata at galit na galit ang matutulis niyang kuko na tila ba nais mangalmot. Napatabi naman si Choi sa kanang bahagi ni Mang Andoy at si Boyet naman ay sa kaliwang bahagi ng matanda. Boyet, ilabas mo ang balahibo ng ibon na naiwan niya kagabi. Sindihan mo gamit ang kandilang itim. Ngayon din po, Lolo. Ikaw naman, ito ang hawakan mo, Choi. Yan ang buntot pagi. Kapag pinilit kanyang lapitan, huwag ka magdadalawang isip na ihampas yan sa kanya ng paulit-ulit. Masusunod po, Lolo. Matapos noon ay kinuha ni Mang Andoy ang isa sa mga anting-anting na nakasabit sa kanyang katawan, ang kalasag ng ilang-ilang. Isang amulet na gawa sa bulaklak ng ilang-ilang at umusal siya ng mariin na orasyon.
Nang masindihan ni Boyet ang balahibo ng ibon ay tila nasaktan ang gigil na aswang. Napaluhod ito sa lupa habang nakatingin sa kanila na tila pilit silang inaabot. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-oorasyon ni Mang Andoy, ngunit kahit hirap na hirap ay mabilis na gumapang ang aswang at inabot ang mga paa ni Boyet. Ibigay mo sa akin yung balahibo ko! Huwag mong sulugin yan! Papatayin kitang bata ka! Naghihimagsik na wika ng aswang habang mahigpit na nakahawak sa paa ng binata. Si Boyet naman ay napakapit na rin kay Mang Andoy. Ilang hampas ng buntot pagi ang pinakawalan ni Choy sa aswang at agad na nakabitaw ito kay Boyet. Nagpagulong-gulong ito sa lupa dahil sa labis na sakit. Maya-maya, muli itong nakabawi at mabilis na dumamba kay Choy. Natumba silang dalawa sa lupa. Hinila ng aswang ang lalaki at kinaladkad na tila ba nais dalhin sa kung saan. Ngunit mabilis na naihampas muli ni Choy ang hawak niyang buntot pagi sa aswang. Agad siyang nabitawan nito nang ito ay masaktan. Si Choy naman ay gumulong papunta sa maputik na bahagi ng lupa. Apo, akin na ang sibat! Pagkasabi noon ni Mang Andoy ay agad na inilabas ni Boyet ang 3 sibat na pilak mula sa kanyang bag. Inihagis ni Mang Andoy ang isa kay Choy at tila ba may sariling isip ang sibat na kusang dumikit sa kamay ng binata. Ibinigay niya naman ang isa kay Boyet at ang natitira ay para sa kanya. Patuloy na nagwawala ang aswang at sa pagkakataon na yun ay muli na naman itong nakabangon. Binulungan ni Mang Andoy ang hawak niyang sibat at saka sumigaw ng isang napakalakas na orasyon habang nakatingala. Nang muli siyang bumaling sa aswang ay akmang susugod ito sa kanya. Gawin na natin! Ngayon na! Sabay-sabay nilang inasinta ang aswang at pinalipad nila ang mga sibat na hawak at sabay-sabay yun na tumusok kay Rina. Ang kay Choy ay tumusok sa leeg nito, ang kay Boyet naman ay napunta sa tiyan at ang kay Mang Andoy ay tumarak sa puso ng aswang. Natigilan sa pagsugod ang naturang kibal, kasabay noon ay tumigil na rin ang pagpintig ng kanyang puso. Umagos ang masaganang dugo sa bibig ng aswang. Nakadilat ang mga mata na galit at dahan-dahang bumagsak sa lupa. Hindi pa tayo tapos, mga bata. Kailangan nating sulugin ang kanyang katawan bago maghating gabi. Dahil kapag hindi natin ginawa yon, maaari siyang daanan ng mga kapwa niya aswang at muling buhayin. At kinuha na nga ni Mang Andoy ang iba pang anting-anting na nasa kanyang katawan. Naroon ang pinatuyong dahon ng oregano na nakabalot sa maliit na telang pula, ang palaspas na dinurog na nakabalot sa dahon ng anahaw at ang mga buto ng kalamansi. Sabay-sabay na inilagay niya ang mga yon sa nakahandusay na katawan ng aswang na nung mga oras na yon ay nasa tunay ng anyo ni Rina. Kasunod noon ay binuhusan niya ito ng katas ng luyang dilaw. Tumingala sandali at nag-usal ng isang sagradong orasyon habang siya ay nakapikit. At dahil nga nakaagaw ng pansin ang ingay na naganap sa paligid, nagsilabasan na ang mga tao sa lugar at nasaksihan nila ang buong pangyayari. Matapos ang isinagawang orasyon ni Mang Andoy ay bigla na lang nag-apoy ang katawan ni Rina at nasunog na yon ng tuluyan. Hanggang sa maya-maya ay tanging abo na lamang niya ang natira. Inalis ni Mang Andoy ang panyo na nakabalot sa kanyang ulo at dumapit sa abo ng aswang. Inilagay niya ang mga abo na yon sa panyo at kanyang ibinuhol. "Lo, para saan po yan? Bakit niyo po inilagay sa panyo ninyo?" Para tuluyan ng hindi makawala ang aswang.
Ibabaon ko ito sa lupa sa unang kabilugan ng buwan upang wala nang makakuha at hindi na muling mabuhay pa ang sumpa. Ibig niyo po bang sabihin, Lolo, natalo na natin ang aswang? Oo, iho. Maraming salamat sa tulong at kooperasyon mo. At sa iyo din, Apo. Paglaki mo, natitiyak ko na magiging isa kang mahusay na antingero. Oo nga, ang galing mo, Boyet. Isa kang matapang na batang antingero. Nasa ganoon silang usapan ng isang tao sa lugar ang biglang nagsalita. Lolo Andoy, Boyet, kayo talaga nagliligtas sa baryo natin simula pa noon. Maraming salamat sa mga nagawa ninyo. Dahil sa inyo matatahimik na ang baryo natin sa kung ano-anong kababalaghan. Salamat din sa iyo, Choy. Mabuti na lang natalo nyo na si Rina. Kayo lang pala makakatapos sa kasamaan niya. Maraming salamat ulit. Hangad lang namin ang kapanatagan ng puso at isipan ng lahat dito sa atin. At masayang naghiyawan ang mga tao bilang pasasalamat para sa mga naglaan ng lakas at tapang para wakasan ang kasamaan ng aswang.